speaking of fake news, do you think the Marcos administration has the moral ascendancy to take on this problem of fake news? Siya mismo nakinabang during the campaign in 2022 and even years before that. Okay, siguro yung fake news that can be attributed to the president, hindi ko pa siya naaral. Sorry, Rich, Christian. But I believe... I appreciate the honesty. I appreciate the honesty. Hindi ko na pakita kung ano pa yung ibang mga fake news. Siguro if there are fake news that can be attributed to the president, then I have to study that. Because definitely it will be asked to me. Diba? So that I will know what's the status of this issue or what. Pero as of now, I think you should help me. Give me the list of that issues so that I can study that. Actually, marami na pong sumulat din tungkol dyan kung paano nakinabang yung si Marcos dito sa massive disinformation and dito sa YouTube, yung plataforma ginagamit natin ngayon, even years prior to the 2025 election campaign, ang dami na nagsulputan ng mga bogus, mind-boggling narratives. Yung sinasabi, di ba? Yung Marcos Sr. related kay Rizal, merong ginto, Astaliano Gold, etc. etc. Nagkalat yan. And base sa mga pagsasaliksik, talaga nakatulong po itong mga ganitong false and fake narratives, not just to revise history, but to actually distort it. Kaya nga, di ba, pag marami tayong nakakusap natin mga kabataan ngayon, ibang-iba impression nila sa martial law. They didn't really know how evil those human rights violations were. Kasi nakikita nila yung mga videos dito. And speaking of the campaign, di ba, yung Taliana Gold, nakinabang doon si BBM nung nangangampanya sa pagka-presidente. So, kaya nga tinatanong ko sa inyo, given this context, meron ba siyang moral ascendancy to fight fake news? O baka naman, nilalabanan lang niya yung fake news ngayon dahil siya mismo nabibiktima ng dati niyang kasama, yung mga Duterte. So, in other words, sorry talaga, since hindi nga si BBM yung binoto ko. So, yung ibang mga campaign propaganda nila, sorry talaga, I'm just honest. Hindi ko napanood kung ano may campaign propaganda nila. Are you talking about trolls ba? Meron ba silang trolls? So, sorry talaga. May trolls ba sila? Marami. At saka yung mga claim before na golden age of Philippine economy, panahon ni Marcos Sr., 'di ba? Sangkatutak na po yung pagpa-fact check doon. Yung, 'di ba, given that backdrop, parang mapapaisip miski hindi ka naman anti-Marcos or pro-Marcos. Teka, parang meron bang moral ascendancy yung administration ni BBM to fight fake news? Which again, I'd like to repeat my question. Baka naman very conscious lang siya ngayon dito sa problema ng disinformation dahil siya na yung target ng dati niyang kakampi sa Uniteam. Pero na siya nakikinabang, okay lang. Christian, I cannot really answer or give a intelligent response on that kasi I'm not aware of some of the campaign propaganda using a video. Sorry, Christian. Okay. Mismo ba ang Pangulo ang nagsabi noon or may mga ano lang tawag to? May mga vloggers lang. So sorry, dito ko talaga. So hindi ko siya masagot. Mga vloggers na identified sa kanya, mga channels na avowedly pro Marcos. Pero kung ikaw, 'di ba, kunwari, ikaw Attorney Claire, alam niyo 'di ba may alam niyo to, sin of omission. Okay? You can deceive people passively. What do I mean by that? Alam niyo kumakalat sa komunidad na si Claire Castro, ano 'yan? Milyonaryo 'yan o bilyonaryo. Ayaw mo i-correct, miski alam mong mali. Kasi baka nakikinabang ka, 'di ba? So it doesn't the outright disinformation doesn't have to come directly from the principal, in that case si BBM. Pero kung ikaw ay nakikinabang, hindi ba dapat kino-correct mo kasi maraming naniwala doon sa Taliana Gold po hanggang ngayon eh. Oh, okay. With that, Christian, and of course again with the help of the president, we will try to eradicate whatever fake news there will be, including that. Kasi tayo ngayon, Christian, yun naman din ang marching order ng Pangulo eh. Mawala hanggat maaari ang fake news. So that definitely include those things that happened in the past. Okay. Ngayon po anniversary ng EDSA People Power Revolution. Pero special working day po ngayon, no?
Tama. Oo. Tapos may mga Special schools, working holiday. Oo. special working holiday. Anong sagot nyo ron sa sinasabi na under BBM, basically, lalong nililibing yung spirit ng EDSA? Wala kasi ako, okay, today is special working holiday. Opo. So, pag sinabi kasi natin special working holiday, you are encouraged to join any event to commemorate a special event. So, wala naman siyang paghahadlang. Nakita natin kung paano nag-celebrate, kinommemorate ni Mayor Joy Belmonte itong EDSA People Power. Walang paghadlang. So, mahirap sabihin na the president is trying to erase the memory of EDSA People Power. Kasi otherwise, baka pinagbawal yan. Or kausapin niya yung mga ibang leaders na, wag niyong gawin yan. Pero wala siyang ganun eh. Wala siyang idinidiktang ganun. So, it's up to the mayors, the other leaders. If you want to do the thing, how to commemorate the EDSA People Power, you can do that. They are free to do that. So, wala akong nakikita as of now na paghahadlang para mawala or ma-erase ang people power, ang nangyari sa people power sa utak ng mga Pilipino. And at the same time, Christian, ito naman. Siguro we should not put the blame on the president if ever ma-erase ang memory ng EDSA people power. Bakit Why? po? Unang-una, tayong taga-media, if we really want this thing to instill in the minds of the Filipino, even to the youth, dapat nagpapalabas tayo ng mga palabas, mga movies, dito, or kaya mga programs sa TV, sa mainstream, ng kwento, para hindi nakakalimutan, hindi puro teleserye. For 37 years, itong tanong natin, nangyayari lang walang pasok. After walang pasok, paano ba nakikommemorate ng tao? Hindi natin napapanood ano nangyari sa EDSA Revolution. Wala ka napapanood. So the media should do that. Diba? If they really want to instill to the people what really happened during the EDSA Revolution. And they should not blame that to the current administration. Matagal na, hindi dapat panahon ni Pinoy, meron ganyan every year. Tama naman na dapat din, kasi ang problema dyan, hindi na institutionalize yung, yung memory and lessons of EDSA o kung meron man kulang. Diba? Dapat noon Pero sorry attorney, I beg to disagree naman doon sa point na hindi naman dapat sisihin si BBM. Dapat pa rin siya sisihin kasi sila naman yung talagang bumalik pa rin, di ba? Syempre gusto mong ayusin yung kasaysayan ninyo. Pero malaki rin syempre yung kasalanan diyan ng ibang mga institusyon, mga politiko na talagang nabigyan ng pagkakataon para ituwid yung alaala tsaka yung mga leksyon na hindi nga ginawa. Malaking pagkukulang. On that point I agree naman po, no. Okay, eto pa pala, no. Speaking of the campaign against fake information, bakit hindi or baka naman susuportahan ba ni BBM itong Freedom of Information Law na hanggang ngayon wala pa rin po tayo? I will get back on to that. And I will get back to you, Christian, kapag napag-usapan na natin yan. I think, this is my opinion. Hirap kasi magsalita, di ba? Kasi hindi pa kami nagka-usap about that. But I think with that, he will not hinder. He will not make any move to block it. For me lang. But I will ask the president on that. Okay. And then I will get back to you. Attorney Claire, may sasagutin lang akong rito. Hindi ko alam kung totoong tao to. Pasensya na kayo. You don't have to respond to this. Sabi ni Lors F. So, kasalanan ng ama, kasalanan ng anak. Wow, Christian. Una, maglagay ka ng punctuation para hindi mahirap basahin yung yung post mo. Oo, yung kasalanan ng ama, kasalanan din ng anak. Alam mo kung bakit? Hindi naman toddler si BBM nung nangyayari yung mga karahasan na yon. And number 2, siya po yung executor or co-executor ng Marcos Estate. Pasensya na, kino-correct lang po ito si Lors F. Okay. Attorney Claire, balik po tayo. Regular programming. Sorry, hindi na kita pinasubo dun sa usapan na yun. Okay. Buti na maganda nga po kung pwede, baka naman pwedeng pakitanong yan kasi in fairness naman dito kay Duterte sa lahat ng kasamaan niya meron naman siyang although hindi ko sinasabing pambawi to sa lahat ng kasalanan niya sa Pilipinas pero naglabas siya ng Freedom of Information order covering the executive and encouraging local governments pero syempre kulang pa rin if not support.
Bakit? Sal-ed ba nga lang, ayaw niyang pakita FOI pa. Yan nga. Oo. Oo On nga, paper, pero meron siyang magandang ginawa, pero yung salin ayaw niyo ipakita. Okay. So, baka po pwedeng pakitanong, no? Kung Yes, opo. susuportahan po itong freedom of information without a right of reply rider provision. Okay, I will. Kasi Makakarating. yan po usually pumapatay sa freedom of information na effort, lalo sa House of Representatives. Dahil yung mga pikon na mga kongresista gusto, hindi dapat merong right of reply yan. In-explain ko po yan kahapon dito sa episode natin. Ito pala, no, pasensya na, may program pa pala si Attorney Claire. Okay lang ba? Nagtatanong pa ako, sorry pasensya na po Okay. Si President Marcos, he's open to making his SALN publicly available. Hindi pa hihirapan yung gusto mag-access. Tatanungin ko pa rin. Pero dapat, 'di ba? Dapat lang lahat. Hindi lang si Pangulo, dapat nga lahat But I will ask the president. He has not, hindi ko pa natanong, Christian, sorry, yung mga tanong mo, ipapaabot ko yung mga questions mo na yan para mas tama naman yung aking sagot. Kasi baka ang sagot ko, pang sarili ko pala, makota ko, tapos mali pala ako. Opo. Diba? Pakidamay na rin po. Pasensya dalawa na assignment ko sa'yo. May pangatlo po. Baka meron pong update dun sa pagbabayad ng kanyang estate tax. Kasi alam natin, ayaw niyang bayaran yun Okay, but I will also check. Hindi ko pa nabasa ang buong case na to, Christian. Siguro with regard to legal matters, I will titignan ko lang kung ito'y tapos na, whatever it is. I will explain the legal impact and legal aspects of the case and I will ask the president about this. Di ba executory na po tapos ang kine-question niya yung computation? Yeah, parang may akong, hindi pa ako at the time part ng team ng Pangulo. Para lang may nakita ako na parang may issue pa somehow, somewhere. So kaya hindi ako makapagbigay ng exact na detalye. Hindi ko nabasa yung buo. So it's better na matanong ko din yung lawyer niya if ever, if I will be allowed, and I will also ask the president about this. Kasi alam ko may legal issues pa about this.